adlaw sa inyong tanan. Ni karon na ay cutter. And you know what it means pag may cutter. And it means Natay puppies! Natay puppies! I have a puppy! Welcome to our vlog, puppy. But dili ni mawa to ang i-cutter. Ang atong i-cutter is na atay i-unbox. So, ang atong i-unbox karon, this is a upgrade. Not an upgrade, but a replacement. Replacement sa to ang motor. Kay natay ilisan sa ato ang motor. And ang atong ilis is we are going to install a new shock absorber. Kay medyo 3 years old na atong i-install nga shock absorber. Ang katong CZR nga shock na ato ang i-install. First install na to. Okay, kita yung nag-install ato. So natay gi-create ato nga YouTube video sa pag-install ato. So inyo lang i-check unsay nahitabo ato. So karon mag-install ta og bag-o nga shock and mo ni ato i-unbox karon. Okay, join me. Itong install nara abot na from Shopee and then ato din siyang ibutang sa tuang motor na pod. Okay, then tanaw na to sa result. Okay, so atong tanawon. So maubad din niya ang abot na package atong order sa Shopee. So ako din ibutang ang store kung ano ko gipalit niya ato ang bag-o nga shock absorber para sa ato ang Mio i125 na motor. So unbox, na ang atong bag-o nga shock absorber. Atong napalit ay si RCB na suspension or shock absorber. So developed by Racing Boy Corporation. Okay, so atong tanawon bi unsay na sa sulod aning atong bag-o. So original o pinaayahang hologram sticker. Ang atong bagong suspension sa motor, RCB suspension. So black on black. So this is the new RCB suspension na ato ang i-install sa ato ang motor. Kay after 3 years medyo need na gid siya replacement kay ang play sa iyahang shock sa ato ang current na suspension karon is dili na kaayo tsada. Hibalan gini mo kay medyo natutok na gid siya. So unsay included sa iyang box, so na ang katong pag-change sa iyang play or height na ay duha ka washer na ay duha ka pangsulod man diri pag ili ka igo diri siya ibutang. Okay, wala ko na sayo. Then full suspension user manual sa RCB na po sticker inside. So that's it. Mura na siya ang content sa sulod sa ato ang box. So by the way, this is A2 series I think na suspension atong napalit. Okay, sige. Let's install the shock absorber in 3, 2, 1.
Okay, so ato nang na-abrihan ang mga fairings. This side, also this side. Then atong ibot to ang reflectorized diri sa ubos. Diri para atong makita ang nut sa ato ang suspension. So kani nga step is another step ni siya nga pag tangtang pag-replace sa suspension. So napoy uban mga YouTube videos na ang ilahang tangtangon para mas dali is kaning gas tank kani siya isibog dadto. So medyo critical pod ko kay ingon man sila nga naidelikado mga electronic sa gas tank. Medyo payawan ko, but sa kuha pong first try na pag replace sa shock absorber or suspension is ingani nga pamaagi. So 3 years ago I did it this way and I am comfortable nga ingani nga pamaagi. But the first time nga ako ang gitrabaho ni medyo lisod siya if wala kay katong ingani napalit gud ko og ingani na ay torque wrench. So lisod kayo kung ingani lang siya open ang muhang gamiton kay magsige ka og tangtang. So tedious kayo. So much better if you have a tool like this para mas dali na tumatangtang kung ato ang nut na naadya. Okay, so we are now going to replace the 3-year-old na CZR G5 Sport suspension. Okay, this was installed 3 years ago. We are now going to replace it with an A2 series na RCB na suspension. Okay, so let's continue. Okay mga bay, so ato nang na-remove ang ato ang 3-year-old na CZR Racing GS Sport na absorber. This was installed 3 years ago. Then recently, part of the reason why I am replacing the absorber is again, yung play, dili na kaayo nice. So basically manggod ang ato ang motor is tagtulo duha na tulo may kabuok na duha ang kas, so di nakakaya. So nagatok na kay siya any small bumps klaro nito kay kang murag sakit na sa lubot. And also medyo na-loose ang iyahang nut dire sa ibabaw, that's why kaning iyahang kan medyo may duol sa ligid, that's why nasa ingani, nasa battle scar. Okay, so another reason why I am replacing this is because of this and nagatok. Also, in the next video, ako ni siyang i-dismantle. Tanaw na to kung sa'y sulod, aning baso-baso diri, kung sa'y tagwayan. Okay, kung ni siya ang old. So, we are going to be replacing it with an RCB shock absorber A2 series. So we just purchased this. Paspas kayo ilang delivery. Ito kayo na order ni siya Wednesday or Tuesday. Naabot din siya 3 days after. Today is a Saturday. Oh no, Sunday. It arrived Saturday, yesterday. So today is May 26. So I ordered this last Wednesday, it arrived yesterday, May 25. So it's a weekend, so last time install. So I'm going to install this. But before na ito niibutang, buha pa kayo. Bumot kayo, racing boy kayo. Basang limpyuhan. Ito ang sulod, part limpyo na lang kayo. Okay, sige. Later, you will see the installed RCB absorber.
ato nang na-install ang RCB A2 series na absorber, shock absorber or suspension. Medyo naglisod lang ko sa pagtaod kaganiha kay ang iyahang spring is medyo very tight sa hole dira pang ibabaw. So tungod sa ka-tight, medyo naglisod ta og pahugot sa iyahang nut. So kinahanglan gyud ay or medyo gamit gyud if you have this tool, kay gamit kaayo kaysa magsige ka og remove. So easier to tighten the nut using this tool. Okay, so sana it's very sinaw. So with the RCB logo visible on that side and the Chinese character warning, we are now ready to test the suspension, our new suspension. So ato na lang taod ang atong gipang tangtang. Okay, sige. Okay. So after, what's the time? After 1 hour and 15 minutes, the suspension has been installed. The RCB A2 series suspension black on black is installed. So I almost forgot this suspension is 305 mm. Ang yahang kataas. So medyo taas din siya. I like it. Kaya para sa mga bumpy, dili kaya siya sangko. Okay, so we are now going to test this. We are going to Tambo market to buy some ulam. So we're going to test this if unsa ang iyahang performance, and I will give an update kung unsa ka effective ang iyahang pagka RCB. So also watch out on the next vlog. We are going to tear this apart kung say na sa sulod sa baso-baso, kay daghan kayo nangutana when I uploaded this kung unsa ba ang sulod. I have no idea what to answer, kay I also don't know what is inside. So we're going to find out 3 years after if unsa gyud ang sulod sa baso-baso. Is it liquid, is it gas, is it oil, or walay sulod? Okay, so daghang salamat sa inyong pagtan-aw and pagsuporta sa ato ang vlog. Daghang salamat, God bless, and see you on our next vlog. Bye!